Tayo nga yung pinaka-worst, pinaka-strongest storm in record, yung Yolanda. Sa atin nangyari yun eh. So, I would presume na hindi bago sa atin yung mga disaster mitigation, hindi bago sa atin yung mga preparasyon para sa ganitong klaseng kalamidad. Pero tuwing may bagyo, parang, uy, another one, parang laging, so, oy, surprising, di ba? Tapos meron kang Joey Salceda na, oh, resiliency, resiliency, di ba? So, parang umiinit ang ulo ko eh. Pag napapanood ko na itong mga parang, what is new? Ba't laging parang bago, di ba? Tsaka Especially yung sa Bicol. excuse, yung resiliency, parang nakakainis na yung resilience. Kaya may nagsabi Oo. na, there was a poem in New Orleans after yung pinabayaan sila ng government. Sabi na, I'm tired of being resilient. I just want to have a good life, a comfortable life. I want to have a good government that takes care of Ah, me. Dapat oh, ganun ang oh. Sir sinasabi. Ronald, sorry matanong ko lang, itong sa of course paulit-ulit tayo every time may bagyo tungkol sa flood. How much of it ba yung problema na to is Flood about control. proper flood control? Yeah, How exactly. much Laking issue is yan. about sa deforestation and sa environment? And paano ba talaga dapat diyan? And meron ba dapat isang tao na in charge dun sa flood control na yan? Na that would cover all of the Ulo, aspects na yon. Una, all of the above. It's a combination of environmental destruction. It's a combination of infrastructure, di ba? Yung lagi kong sinasabi dati, hindi natin kinakailangan ng 10,000, 20,000 flood projects, no? Kailangan natin isa lang eh, di ba? At inuulit ko nga, sa Japan, 70% ng lahat ng tubig ulan, no, ay nakukuha nila sa kanilang catch basin, sa kanilang water impounding, huge cisterns under Tokyo. Hindi natin kinakailangan ng huge cisterns. Meron tayong Laguna Lake. Laguna Lake na sa ngayon, ang measurement na lang 2 to 3 meters. No? Easily, pwede mong gawin yung 30 to 50 meters kung i-dredge mo yan. Pero hindi sapat na i-dredge mo. Dahil babalik lang yung dinredge mo na silt o putik kung wala kang dike sa paligid. Di ba? Lalagyan mo yan ng dike eh. Tapos, kung hindi ka magtatanim ng puno sa Marikina Watershed, na yung lahat ng silt, no, ay galing dun sa mga bundok na kalbo, di ba? Pero kung wala kang maayos na drainage system, kung na kailangan ng maayos na waste management system, no? Ay talagang tapos wala ka pang water impounding system, ay talagang ganyan yung mangyayari sa atin paulit-ulit. Ang sinasabi ko lang, Mark, hindi ito bago. Ang water impounding has been there for 100 years. No? Baka nga even 1,000 years eh. Dahil yung mga Romans may water impounding na dati. No? Mga Ha? Sumerians at Oo. Babylonians, 10,000. Kahit yung mga ancient civilization may water impounding. Very basic yan eh sa mga flood-prone areas, 'di ba? Maglagay ka ng impounding kung saan doon mo iipunin. Lalo na sa mga lugar na may problema sa water scarcity. Dahil yung i-impound mo, pwede mong inumin eh. 'Di ba? Yun yung so hindi siya bago at ang isang magandang model niyan is Japan. 70% ng lahat ng kanilang tubig ulan ay naiipon nila, nai-impound nila. Pero nakita nyo ba last year yung mga nakuha na nakabara sa ating drainage system, no? Isang mga sofa, mga refrigerator, 'di ba? Pero mo nakabara sa ating drainage system dahil hindi maayos yung ating waste management. Puro tayo landfill eh. Landfill, tambak ng lahat ng basura, tambak. Siyempre, pag bumagyo, bahagi ng landfill ay aano rin, pupunta sa ating drainage system. Diba? So, yun yung ikalawa na mahalaga. Waste management. Wala tayong maayos na waste management. Yung ating waste management, puro landfill at puro mga garbage trucks. Dahil doon kumikita yung mga mayors. No? Doon kumikita. Di ba, Negosyo to di eh, ba, negosyo eh. Mark, dyan nag-aaway si Lim at si Erap, no? Over sa mga garbage collection sa Maynila. Di ba? Mahalaga yan eh. Diyan sila kumikita.
Kung meron kang maayos na waste management, di ba? Hindi mo na kinakailangan yan. At dapat ang waste management mo hindi isa, dapat isa lang. Hindi bawat city may separate. Hindi bawat munisipyo may separate, di ba? Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo naman kinakailangan maging matalino para maunawaan yun. Di ba? Sir Ronald, relax tayo, Sir Ronald, kasi mapahaba. Mainit ang ulo ko eh. No? Mark, Hindi, pero ano intermission ba dapat number. gawin dito? Merong national task force na naman, na tapos may isang in charge na naman. Yun nga, Kasi, do you need like oo, a ganun ba dapat? war on Pwede ka floodgate namang Para magbuo corruption? ng mag-whole kwan of eh. government? Pwede ka naman magbuo ng cluster eh. Di ba? Halimbawa, meron kang DOTR na kasama. Meron kang DENR na kasama. Di ba? Meron kang DPWH na kasama. Meron kang finance na kasama para sa funding. Meron pwedeng cluster eh. No? Na yan ang inaasikaso. Tapos maglalagay ka ng head. No? Maglalagay ka ng head niyan. Para Siguro accountable. baka yung DPWH, di ba? Pero, dapat dyan, kung hindi niya magawa, palit ka agad. Di ba? Kung hindi mo magagawa, tanggal ka. No? In disgrace. In disgrace, ha? No? Dapat ganun. Wala eh. Wala eh. Dapat ganun ang gagawin natin. No? Meron ka Merong ng isang class. accountable, no? May isang accountable Yes. na Tapos kung hindi niya magawa, paltan, no? mm, Ang head ba niyan DILG, ang head ba niyan DPWH, PWH. basta may Isang isang USEC doon. accountable sa presidente, no? Mm. Yun yung kanyang accountability. Inuulit ko, itong mga solusyon dito ay hindi bago, no? Mga luma na ito eh, no? Mga luma na ito. Nagtataka lang ako hanggang ngayon wala tayong ma-implement, no? Ang We have the biggest lake in Southeast Asia, Laguna Lake. Ba't hindi natin ginagamit? Hindi natin inaayos as the main water impounding, as the main source of potable water. Para hindi pag tag-init, wala tayong mainom, no? May shortage ng tubig, no? Kaya umiinit ang ulo ko dahil these Oo, kaya things Richard, are doable, no? Very doable. Hindi mo kinakailangan dito ng doctorate, no? Or graduate ka ng Princeton. Si Richard ba, saan mag-graduate siya? Sa Cubao, Harvard. Oo, kaya naman Richard, may nababasa din ako. Dahil parang minsan ang dami nagagastos sa flood control kung saan na wag na lang tayo mag-flood control. Pambili na lang natin ng mga bangka, barko, paghandaan na lang natin. Lulubog na din naman yata tayo. Pangbili na lang ng lahat. pang-migrate na Waterworld, tayo. Waterworld na lang, maganda. Puro barko na lang, lahat ng magandaan na lang tayo. Ganon din At naman, hindi barya, lulubog din Mark, naman tayo lahat sa climate change. Mark, hindi Diba? barya yung ginagamit. Hindi barya yung inuubos natin dyan. Trillions. No? Mm. Not even billions eh. Trillions. Kung susukatin mo per year yung nagagastos, Mm. ito ay Pero trillions. parang doon sa Kamsur, di ba? Yung anong nagiging problema? Kulang Thank you, ng Mark. boats, Thank you, kulang Mark. ng Binalik mo yung topic. Thank you. kulang ng boats, kulang ng ang daming kulang. Yung basic na pang-rescue sa mga tao na natatrap sa mga bubong nila. Parang kulang na kulang doon sa mga LGU tsaka sa mga probinsya tsaka sa mga bayan. Di ba? Pero meron naman Mark, merong boat buying. Di ba? Merong boat buying, no? Naka-vote pa. Oh, yan na Habang Richard, yan nagbibigay na. ng Yan na pera. yung cue Diba? mo. Hindi ko maintindihan bakit ka magbibigay ng 500, 1,000 dun sa hindi naman magagamit yung pera para bumili ng gamot, para bumili ng pagkain, di Para may ba? picture. Ano- Para may Anong picture. gagawin mo ron? Pangsindi ng kandila, no? Pangsindi ng Ano kandila. yun? Proud na proud ka, nag-double down ka pa. Dapat ang sinabi mo, ay sorry, sorry. Nung ginawa ko kasi yan, hindi pa ako nakabili ng mga relief goods, kaya ginamit ko na lang. Pero ako na yun, hindi na mauulit. Dapat ginanon mo eh. Nag-double down ka pa. Anong bang mali ron? Anong problema doon? Ano ngayon ang problema na nagbibigay ako 500, 1,000? No? Oh, Hello? lalo Hindi nga makalabas magandang ng shoes mo, bahay. no? Naka-Onitsuka ka. Lalo kung Hindi nga naka-Onitsuka. Hindi nga makalabas ng bahay yung mga tao eh. Dahil lubog na lubog yung kanilang mga kwanit. Tapos, bibigyan mo na 500, 1,000, no?
Hindi, Paano hindi yan nila? totoo, Sir Ronald. May nakita akong video na lubog ang tao, tapos nakaboat yung isa, tapos nagbibigay ng ganyan, literally. Mga ganun. Oo. Tapos, Oo. lumay ko, Hindi. tapos pupunta ang tao, tapos fast boat na, alis na Hindi. tayo. Ganun. Hmm. Diyan mo makikita yung kaibahan ni Lenny Robredo. Hindi lang sa bagyong ito kundi sa mga Magaling ka nakaraan talaga pa. mag-set up, Sir Ronald. Ha? Talagang Walang co-host ako. epal, walang spin, di ba? Pero in a few hours, naka-raise ng 9-10 million. Tapos lahat sa kanya pumupunta. Kahit si number one Yung si senator, Erwin Tulfo, oo. Erwin Tulfo, nagbigay ng 500 kaban. Ibig sabihin, hindi yan Bumabawi. magkakalyado Pero nakikita nila, gagamitin, hindi nanakawin, di ba? Nakikita nila, aabot sa mga nangangailangan. So, yun yung edge ni Len, Lenny. si Lenny nandoon on the ground, nasa tubig, di ba? Wala sa Siargao. Ha? Oo. Or Ay, wala sa dami wedding nagalit kasi, ni, Or sa wait. wedding. Sir Ronald, or wala magpahinga sa ka muna. wedding ni Mark Rama, Sir no? Ronald, Sir Na Ronald. suspended for life, no? Wait, Sir Ronald, dami nagalit sa akin. Nilagay ko yung crop top Coachella. Tapos picture ni Lenny. Sabi nila, napaka-unfair mo naman. Nilagay mo yung picture niya from 2022 na wala naman relationship. Ganun. Sabi ko, okay, let me correct this. Tapos nilagay ko yung picture ng ganyan. Yung Sa wedding. yung pumunta sa Munich. Ay, pumunta sa Germany. Taylor Swift. Habang ito, lahat ng mga bagyo from 2014, from Yolanda to Reming to Nona to Lawing, lahat, Ompong, lahat pinuntahan ni Lenny, no? Tumulong siya. So, wala na silang masabi. Kaya ngayon, Ronald, yung nakita mong propaganda against me, kasi wala na silang masagot, kaya napikon sila sa atin, di ba? Um, no, but that's the thing with Lenny, di ba? She has been consistent about this. Sincerity is in consistency. Kasi madali naman mag-fake na pakit na once in a while, eh. Pero it's consistency throughout the years, before elections, outside election, after elections. Dun mo makita kung isang tao talaga yung genuine leader, no? Tapos ang sabi niya, huwag natin banatan ng gobyerno. No? Trabaho muna tayo. Diba? Nakita mo yung post niya na yun? Wag muna natin banatan ng gobyerno. Trabaho na muna tayo. Diba? So may ganong klaseng magnanimity, diba? May ganong klaseng statesmanship, diba? Sir Ronald, I think at the rate we're going, maimbita na tayo ng mga ibang grupo. I think medyo hindi na tayo nasa blacklist, brown list na tayo, Sir Ronald. Malapit na tayo maimbita. Kasi, Actually, Big R, I don't care. Dahil, alam mo naman, I, kami mga suicide bomber, baka next week, babanatan ko na naman kung sino-sino, di ba? feeling ko bukas pag may interview, babanatan mo na naman yung mga kaibigan natin. Wala na silang tiwala sa atin. Unreliable daw tayo. But this was a moment that she really shined, 'di ba? Yes. Si Lenny, grabe, no? I mean, grabe yung And reaction on time. yan nga, kaya nga excited din ako for Naga kasi magkakaroon sila ng rockstar na mayor eh. Eh dito kitang-kita yung yung dami ng taong nagtitiwala sa kanya, dami ng mabibigat na politiko na binibisita siya, gustong hingin siguro yung endorsement niya or whatever, gustong hingin yung yung what she could use yung kanyang clout, yung kanyang experience at yung kanyang kumaga respeto ng mga tao sa kanya para sa Naga, para mas maging progresibo yung Naga, maituloy yung sinimulan ng kanyang asawa and ayun, yung for Naga to be a more city diyan sa Kabikulan. Tapos yung kalaban nila, mahihirapan lang i-live down yung vote buying. Di ba? Yun. Dahil that will be forever in the internet. Di ba? Yung dramatic eh. Di ba? Puro kang eh. Parang nasa dagat ka, ng gitna ka ng dagat, tapos nakakumpul yung tao sa'yo, tapos namimigay ka ng no? Namimigay ka ng pera, no? Parang yung kanyan eh, yung kababayan mo, yung Oh, si Mr. money gun, Donald Trump of the Philippines. money gun, ni Matalo, Chavez, gagawin ko to. ano? Parang ganun eh, yung kanyang eh. Oo. Kaya But, mahirap na, hindi na matatanggal yon. okay, real talk tayo, no? So, Vote buying. it looks like for the mayoral race, Lenny wouldn't have much of a problem. But let's be honest, some would say bakit hindi na lang siya tumakbong governor? And some would say it's because medyo mas mahirap ng race na yan. And some people are telling, nung nawala na yung mga andayas, it became quite a monopoly na mas formidable ang competition niya. So let's have a real talk here. So for mayor, yes.
But nevertheless, Kamsul as a whole is still under the thumb of a certain dynasty, diba? So what are the Well, baka, prospects, Ronald? baka sa future ay may ganung possibility. It will be a coalition of the willing. The Puente Bellas, no, the Mm. Andayas, no, the Arroyos, no, the Robredos. Pwedeng ganon, no? Kaya syempre hindi mauunawaan yan sa national politics. Bakit magkakasama sila GMA? Bakit magkakasama sila Puente Bella na ERAP? Mm. Bakit kasama sila Andaya, etc. Pero ganyan sa local eh. No? Ganyan sa local. Tingin ko, doon kinakabahan yung mga Villafuerte. Kung not now, but for the next election, ay Hindi, makonsolidate yung... ito Richard, pwede din ako mag-ano, could I say something about din din? Yun I think sana for kakamping sa, tignan din nila si Bong Rodriguez. Okay, he is siya yung kalaban ni Governor, I think nagpalit si El Rey ngayon yung lalaban. Nagpalit sila nung anak niya. So it's going to be Bong laban dito. At itong si Bong served as campaign manager sa Bicol ni Lenny nung last elections. Okay, pero mabigat-bigat yung laban. And of course, yung mga Villafuerte, 3 dekada na sila dyan from the lolo, tatay, yung mga anak. So I think maganda kung mabigyan ng kung mabigyan ng pansin din ng mga kung if you support Lenny, if you support good governance, kahit na sabihin mo ng maliit yung tsansa nung isang Bong Rodriguez diyan sa laban sa mga Villafuerte, I think kailangan kumbaga maybe we could support through social media or by sharing or by our own little way if we're really serious about about itong good governance na inakalat natin. And yung sa buong last week, I'm just following yung mga posts niya. And he's on the ground. He is helping yung mga na-stranded, kung anong kailangan, kung anong yung boats dito. He's coordinating efforts. Of course, wala siya sa posisyon ngayon, so medyo limited yung kanilang kakayahan. More on sa private sector sila umaasa. Pero I think maganda matignan din. Of course, lahat ng attention na kay Lenny dahil of course it's Lenny Robredo. Pero itong si Bong Rodriguez who is running against the Villafuertes na I'm not sure kasi sinasabi nila wala daw sila sa Siargao. Pero nung hindi naman sila makapag-live doon sa check safety check in parang safe in Siargao check yung mga ganun, di ba? Oo, pero may pinalabas pa silang ticket na nakaalis na sila ng Siargao, pero hindi naman sila makapag-post ng pictures na nasa nasa Kamsur during the height nitong Christine. Wala namang masama kung nasa Maynila sila o nasa dito sila inabutan, pero yun nga sana matignan din makita din ng mga kakampings yung ginagawang efforts doon. Kasi importante din na hindi pwedeng walang kalaban yung mga Villafuerte sa pagtakbo ng governor Kasi pag wala silang kalaban sa governor, they would focus their attention dun sa mga congressman na kalaban nila. Yung mga nasabi ni Sec Ronald, yung mga Puente Vella at yung mga ibang distrito pa, baka yung distrito ni Lenny, yung si Legasyon, baka anuhan din nila, tutukan nila. Pero kung meron silang kalaban sa pagka-governor, at least medyo mahahati yung atensyon at hindi sila pwedeng mag-focus lang para... Di ba di ba, yung artista ulit yung itatakbo nila, I think si Marco Gumabaw sa 4th District. Ilalaban dun sa mga Puente Vella. Pero yun, sana mabigyan ng pansin din. Kasi napaka-importante din nung race for sa governor ng Camarines Sur. Siguro Sir Ronald sa next election surfing buying na no, hindi lang nagbo-vote, naka-surfing na si Kuya habang nagbibigay 500 pesos. Kasi nakaka-practice na sa Siargao Maganda daw mag-surfing practice diyan. I want to end on that note kasi baka may sasabihin ako masira Ronald yung goodwill na we generated very sincerely. Very demure, very mindful Ronald. I'm very impressed. So let's quit while we're at it. We're good. Tama. Ako. Here we go.